Magandang araw sa iyo. Andito tayo ulit para himayin itong mga material na naibahagi mo. Ang topic natin ngayon, pagbuo ng, ano nga ba tawag dito? Prayer networks o samahan ng pananalangin. Titingnan natin kung paano raw ito nagiging parang isang mahalagang puwersa. Baka nga hidden asset pa no, sa loob ng isang grupo. Oo, tama. Interesting yung konsepto. So, ang tanong siguro na lumalabas agad paano ba yung panalangin? Na usually, personal yan, di ba? Paano siya nagiging organisado? At strategic pa. Oo, yun yung challenge, di ba? Mula personal to, kumbaga, unified force. At ano raw yung sinasabing power ng unified intercession? Sige nga, unpack natin yan. Sige. Well, unang-una, based sa mga binigay mo, hindi naman pala bago to, no? Oo nga akala ko baka modern concept lang, pero hindi pala. Hindi. May roots daw yan mula pa Genesis, tapos yung sa Exodus, yung sigaw ng mga Israelita sa Egypt. Oo, yung umabot daw sa langit yung daing nila. Yun. Tapos, syempre, sa Acts, sobrang linaw doon na yung first church lumakas dahil sa sama-sama at tuloy-tuloy na panalangin. Acts 1, Acts 4, andyan lahat yan. Okay, so may historical and biblical basis talaga. Exactly. At ang fascinating dito, yung emphasis, hindi lang sa bilang. Hindi lang yung the more the merrier. Hindi. Ano yung mas importante? Yung pagkakaisa, yung unity, yun yung binibigyang diin. Kasi naalala mo yung sa Matthew 18? Yung 2 o 3 na nagkakatipon? Oo, yung nga. Pag nagkakasundo raw sila sa panalangin, may special promise doon. Sabi sa source, parang divine design daw yun. May special power talaga kapag may agreement. Wow, okay. Gets ko na. Pero dito nagiging mas parang intense yung usapan Kasi tinitignan din daw yung panalangin as, spiritual warfare. Oo. Based sa Ephesians 6.12, di ba? Na hindi lang tayo lumalaban sa laman at dugo. So parang pag nag-organize ka ng prayer network, para kang nag-aarmas ng hukbo. Ganun ba yung analogy? Parang ganun nga. Kaya kailangan daw ng malinaw na vision, isang goal, tapos meron pang tinatawag na spiritual intelligence. Spiritual intelligence. Ano yun? Parang intel gathering sa giyera? Medyo. Parang pag-unawa sa spiritual landscape, no? Ano ba yung mga issues talaga? Ano yung mga strongholds? At may mga specific roles pangaraw Talaga? Ano-ano yun? Binanggit doon yung watchmen, mga tagabantay. Tapos gap standers, yung mga tumatayo sa pagitan. Warriors, syempre. At saka encouragers. Grabe. Parang ang specific ng roles. So hindi lang basta let's pray together. May structure talaga. Oo. Kasi yung goal nga is maging strategic. Ito yung transition, di ba? Mula sa scattered voices, hiwa-hiwalay na dasal, papunta sa unified force. Unified force na may... Target. Yun ba yung strategic targeting? Yes. Yun. Hindi lang basta generic na panalangin. May specific issues o lugar o tao o leader na pinagtutuunan talaga. Okay, interesting yan. Pero paano naman yung practical side? Okay, may vision, may roles. Paano sisimulan? Paano gagawin to sa, alam mo yun, sa totoong buhay? Sabi ng source, maganda raw mag-start small. Isang core team muna. Mga dedicated talaga. Okay. Hindi kailangan biglaan, maramihan agad. Hindi. Tapos, importante daw yung rhythm. Yung regular na schedule. Halimbawa, weekly meeting. O baka prayer chains para sa urgent needs. Pwede rin yung virtual prayer rooms ngayon, di ba? Oo nga, uso na yan. Tapos, syempre, kailangan i-share yung vision. At mag-train ng iba para lumawak. At hindi lang pala ito pang church lang, no? Kasi nabanggit din yung partnerships. Tumpak. Pwedeng one-on-one prayer partners. O kaya pang ministry. O kahit inter-church. Tapos yun nga, gamitin yung technology. Zoom, social media, mga prayer apps. Parang hinahabi mo yung isang prayer net talaga. Prayer net, gusto ko yung term na yun. So, kung ibubuod natin, ano yung pinaka-takeaway dito? Ano yung shift in perspective? Siguro yung pinaka-major shift ay ito, yung pagtingin sa panalangin hindi lang bilang personal na devotion, kundi bilang isang
organisasyonal na tool o baka spiritual technology pa nga, no, na may structure at strategy. At may potential for real transformation daw sa community, sa society. Oh, malaki daw yung potensyal. Binanggit pa nga yung mga models like IHOPC, yung 24/7 prayer nila, tapos yung 24/7 Prayer International, yung mga grassroots prayer rooms. Paano naman daw yung sustainability? Kasi madali mag-start, pero paano mapapanatili yung apoy? Ayon. Sabi doon, kailangan ng leadership, communication, tapos i-celebrate yung mga answered prayers. Importante yon para ma-encourage yung iba. At dapat flexible din daw. Okay, malinaw yon. Grabe, ang dami nating na-cover. Oo nga At nag-iiwan ito ng isang mahalagang tanong para sa iyo, no, bilang nakikinig. Ano yon? Kung ganito pala kalaki yung potential ng prayer as a strategic force, paano mo to mabibigyan ng tunay na priority? Hindi lang basta additional activity. Paano siya maisasama sa culture mismo ng grupo mo o kahit sa personal mong buhay? Magandang tanong yan. Paano nga ba siya magiging sentro, no? Oh, hindi lang nasa gilid. At bilang pangwakas na hamon, siguro sa pag-iisip mo, mula sa lahat ng napag-usapan natin, ano kaya yung isang maliit, konkretong hakbang na pwede mong gawin para palakasin, or baka simulan pa lang, yung sama-samang pananalangin dyan sa environment mo, sa pamilya, sa trabaho, sa community? Yun, isang step lang muna. Sige, dito muna nagtatapos ang ating pagsisid sa mga material na ito para sa araw na ito. Salamat sa pagsama mo.